Sumasa inyo ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang tanging lunas. Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakahangad po namin na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At sana po ay patuloy ninyong subaybayan itong ating gagawing pagtalakay sa isa na namang napakahalagang paksa na sana po ay makatulong sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez. Kapatid na Vincent, itong ating ipaglilingkod sa kanila ay hinahangad natin na maging gabay ng bawat isa sa atin sapagkat ang mga salita ng Diyos ang napakahalaga na magturo sa atin kung paano natin maitataguyod ang mapayapang pamumuhay. Isa pong katotohanan na nalalaman po ito ng marami na ang tao ay mayroong limitasyon. Unang-una, may hangganan ang ating buhay, maging ang ating kakayahan, ang ating natatanaw, ang ating naiisip, lahat ng yan ay mayroong hangganan. Hindi po alam ng tao yung kanyang magiging kapalaran. At karaniwan ay humahanap po ang iba ng mga makatutulong sa kanya para sa kanyang ikabubuti, kapatid na Vincent. Totoo po yan, kapatid na Wally. Kaya may mga tao po, mga mahal po naming mga taga-subaybay na ang pinaglalagakan ng tiwala, yung kanilang kapwa-tao na nasa kapangyarihan o kaya naman ay yung mga nagtataglay ng kayamanan. Kaya gumagawa po sila ng paraan para mapalapit sa ganitong uri ng mga tao. At meron namang iba, kapatid na Vincent, na ang inaakala po nila na tanging makapagbibigay sa kanila ng magandang kapalaran ay kung magkakaroon sila ng mataas na antas ng edukasyon, magtamo sila ng mga karunungan sa daigdig na ito. Kaya yan ang pinagsisikapan ng marami na sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral at ang iba kahit natapos na, patuloy pa rin nag-aaral, kapatid na Vincent. Pinalalago nila ang kanilang kaalaman. Opo, kapatid na Wally. Pero mga mahal po naming mga taga-subaybay, gaya po ng ating alam, hindi po dahil sa ang isang tao ay may kapangyarihan o kaya ay may taglay na kayamanan o karunungan, ay nangangahulugan na nakatitiyak siya na magkakamit ng mabuting kapalaran at mapapabuti na po sa kanyang buhay sa mundong ito. Hindi natin sinasabi, kapatid na Vincent, na masama na magkaroon tayo ng kaibigan o kakilala na nasa kapangyarihan o kaya ay merong kakayahan sa buhay na ito, mayaman, ika nga. Opo. O kaya naman ay hindi po masama na ang tao ay maghangad ng karunungan, ng mataas na antas ng edukasyon. Subalit, hindi po nangangahulugan, kapatid na Vincent, na kapag meron tayo ng mga bagay na yan, ay garantiya na ito na ang buhay natin ay mapapabuti. Sapagkat marami na pong pangyayari na nagpapatotoo na meron pong mga tao na bagamat nagtataglay ng ganyang katangian, gayon man ay nagwakas sa kabiguan. Ang iba pa nga ay kapahamakan ng kanilang kinahinatnan, kapatid na Vincent. Opo. At ano ang nais lamang na patunayan nito? Hindi po maipagmamalaki ng tao ang kanyang mga katangian para sa ikabubuti ng kanyang buhay. Ngayon, kapatid na Vincent, hayaan nating gabayan tayo ng Biblia kung ano ba ang ikabubuti natin. Ano yung salita ng Diyos na itinuturo sa atin para tayo ay mapabuti? Unahin nating itanong sa Biblia, ano lamang ba ang tanging maipagmamalaki ng tao? Ganito po ang sagot sa Jeremias 9:23 hanggang sa 24. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming mga listeners and viewers. Sinasabi ng Panginoon, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya, ni nang mariwasak ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako ang Panginoon, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanglibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong Panginoon
ang nagsasabi nito. Ang ating Panginoong Diyos po ang may pahayag sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia na ating binasa na hindi po maipaghahambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang taglay na kayamanan. Ang Diyos ang may sabi niya, kapatid na Vincent. At ano ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos na tanging may pagmamalaki ng tao? Ayon po sa ating binasa, ang sabi ng Biblia, kung may ibigaan niyang magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako, ang ating Panginoong Diyos, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Kaya ito po ang pinakamahalagang kaalaman na dapat na matutuhan o maunawaan ng tao. Alin po yun? Na ang ating ipagmalaki ay ang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Opo. Kaya yung itinuturo ng ating Panginoon Diyos, yun po ang dapat nating sundin para tiyak na tayo ay mapabuti. Kapatid na Vincent, ano ba ang itinuturo ng ating Panginoon Diyos na dapat na gawin ng tao para sa kanyang ikabubuti o ikabubuti ng kanyang buhay? Ganito po ang sagot ng Biblia sa Kawikaan 4:10 hanggang 12. Makinig ka, aking anak. Payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay. Daming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng kaalaman. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka madudupilas sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ng lakad ay hindi ka mabubuwal. Ang itinuturo po ng ating Panginoong Diyos, ayon sa Biblia, ang sabi po ng ating binasa, makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin, lalawigan niya ang iyong buhay. Kapatid na Vincent, ano ba ang nagagawa ng pagtuturong yan ng ating Panginoon Diyos o yung kanyang mga salita na sabi niya sa atin na yun ang ating pakinggan? Ayon din po sa ating binasa, ito po ang papatnubay sa atin sa landas ng katwiran. Kaya, ano ang katunayang mapapabuti ang buhay natin kapag sinunod po natin ang kanyang mga turo, kapatid na Vincent? Ayon po sa talata, kapatid na Wally at mga mahal po naming mga taga-subaybay, hindi ka anya madudupilas sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad, hindi ka mabubuwan. Ito po ang katunayan, mga giliw po naming taga-subaybay, na magkakaroon tayo ng mabuting kapalaran sapagkat ang gagabay sa atin ay ang ating Panginoon Diyos. Ngayon, kapatid na Vincent, paano ba makikilala yung mga tao na tunay na nagpapahalaga sa turo ng ating Panginoon Diyos o yung kanyang mga aral, yung kanyang mga salita? Ganito po ang pagpapakilala ng Biblia sa Kawikaan 4:13. Pakinggan po ninyo, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ang tunay na nagpapahalaga po sa mga turo ng ating Panginoong Diyos ay nanghahawak ng mahigpit sa turo. Hindi po bumibitiw doon. Kahit saan siya naroroon, kahit anuman ang kanyang sitwasyon, namamalagi po ang kanyang pagsunod sa mga turo at mga aral ng ating Panginoong Diyos. Ang katumbas niyan, kapatid na Vincent, at sa lahat po ng mga nakikinig, lahat ng gagawin natin dapat ay nakasalig sa pagtuturo o sa mga aral ng ating pong Panginoon Diyos. Opo. Halimbawa ay sa paghahanap buhay o kaya ay sa paglusong sa buhay may asawa. Mag-aaral kaya, mangingibang bansa, sa ating pagdadala ng ating sambahayan, sa ating pakikipagkaibigan o pakikipagkapwa-tao. Lahat ng yan, ang kinakailangan, ang isa sa alang-alang nating pangunahin, huwag tayong makalalabag sa mga kalooban o sa mga salita ng Diyos. Lahat ng ating gagawin, anuman ang ating mga plano, anuman ang ating mga pagpapasya, ang kinakailangan po ay nakasalig sa turo o sa mga utos ng ating Panginoon Diyos.
Sa amin pong pagbabalik ay aalamin natin kung sino ang pinagtiwalaan ng Diyos na maghayag ng kanyang turo o ng kanyang aral. Para sa ganon, kapag ito ang ating sinunod, ay tiyak na tayo po ay mapapabuti. Huwag po kayong bibitiw sa inyong pagsubaybay. Magbabalik kami. Makaraan lamang po ang ilang paalaala ng ating himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. INC Radio reunites families, friends, and people around the world. Do you want to be inspired? Do you want to learn new skills? Or simply to have fun? Watch and listen to our religious programs that tackle about the fundamental teachings that we upheld inside the Church of Christ. So what are you waiting for? Please check INC Radio YouTube channel and don't forget to subscribe and click the notification bell button to always be updated to all our programs of INC Radio. Nagbabalik po ang ating palatuntunan at kanina po ay tinalakay po namin sa inyo ang mga salita ng ating Panginoon Diyos para makatulong sa atin, magabayan tayo sa tamang direksyon ng ating pamumuhay at ng ating buhay. Kanina po ay narinig natin ang kahalagahan ng panghahawak at pakikinig sa turo o payo ng ating Panginoon Diyos. Sa pagkakataon pong ito, kapatid na Vincent, atin namang alamin, sino ba ang pinagtiwalaan ng ating Panginoon Diyos na maghayag ng kanyang aral o ng kanyang pagtuturo o yung karunungan ng ating Panginoon Diyos para po sa ikabubuti ng tao? Ganito po ang sagot sa Epeso 3 at 10. Pakinggan po ninyo ang pahayag sa atin ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, kapatid na Wally, Opo. at mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang iglesia ang magpapakilala ng karunungan ng ating Panginoong Diyos baging sa mga marurunong at sa mga itinuturing na makapangyarihan sa mundong ito. Kaya, kailangan ang tunay na iglesia sapagkat nasa iglesia ang magtuturo o magpapakilala ng mga aral o karunungan ng ating Panginoon Diyos para sa ikabubuti ng tao. Alin pong iglesia ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Yung tunay na iglesia. Sa marami na pong pagtalakay dito po sa mga palatuntunan sa INC Radio ay pinakikilala po namin sa inyo kung alin ang tunay na iglesia. Yan po ang iglesia ni Kristo at ang Biblia po ang nagpapatutuo dyan. Kaya dun po sa mga hindi pa namin kasama sa iglesia ni Kristo, ipagpatuloy po ninyo ang inyong pagsusuri, ang inyong pakikinig sa mga palatuntunan dito po sa INC Radio, maging sa himpilan ng telebisyon ng Iglesia ni Cristo sa INC TV. At doon po sa mga kababayan po namin, saan man kayong dako naruroon, at inaanyayahan kayo ng mga kapatid namin sa kanilang tahanan upang makapakinig ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sana po paunlakan ninyo, maging sa mga pagsamba na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga gusaling sambahan na malapit po sa inyong lugar. Welcome po kayo doon para makilala ninyo ang tunay na iglesia sapagat narinig po ninyo naririto sa tunay na iglesia ang karunungan ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Vincent, sino po sa iglesia ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatang magpahayag ng kanyang mga salita? Basahin po natin ang pahayag naman sa Kolosas 1:25. Pakinggan ninyo. Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kung sino po sa iglesia ang pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng karapatan
na magpahayag ng kanyang mga salita ayon sa Biblia ang ministro na pinagkalooban ng pamamahalang mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang pamamahala po sa tunay na iglesia ang siyang maghahayag. Binigyan ng Diyos ng karapatan para magturo ng kanyang mga salita. Ang kapatid na Eduardo Manalo ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakikinig at sumusunod sa mga aral ng Diyos na itinuturo at walang sawang inihahatid ng kapatid na Eduardo Manalo. Sa lahat po ng mga kapatid na sumusubaybay, kung gusto nating mapabuti ang ating buhay, ang itinuturo at ipinapayo ng namamahala, ang dapat po nating pakinggan at dapat nating sundin upang sa ganon ay huwag tayong maligaw, mamalagi sa atin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon Diyos. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin na hindi pa namin kasama sa paglilingkod na ito, sana po ay maunawaan natin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Ano ba, kapatid na Vincent, ang kasamaan ng hindi pagsunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos? Ganito po ang pinatutunayan, kapatid na Wally, at mga taga-subaybay namin sa palatuntunang ito. Sa Deuteronomio 28:15, itutuloy po natin hanggang sa 20, pakinggan po ninyo. Kung hindi kayo susunod sa Panginoon ninyong Diyos at di maingat na susundin ang kanyang mga utos at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, ang lahat ng sumpang ito ay darating at mararanasan ninyo. Susumpain kayo sa lungsod at susumpain sa labas nito. Susumpain ang sisidla ng inyong pagkain at ang masahan ng inyong harina. Susumpain ang inyong mga supling, ang mga bunga ng inyong lupain, pati ang mga bisiro ng inyong bakahan at ang mga kordero ng inyong mga kawan. Susumpain kayo pagpasok ninyo at susumpain din sa paglabas ninyo. Ang Panginoon ang magpapadala sa inyo ng mga sumpa, pagkalito, at pagbibikaan niya kayo sa anumang inyong gawain hanggang sa masira kayo at biglang dumating sa inyo ang pagkawasak dahil sa kasamaang ginawa ninyo nang siya'y talikdan ninyo. Hindi po mapapabuti, kapatid na Wally. Opo. At mga taga-subaybay namin, ang sino man na hindi pahahalagahan ang pagsunod sa mga aral at utos ng ating Panginoong Diyos. Ang katunayan, ang sabi ng Biblia, kung hindi anya kayo susunod sa Panginoon ninyong Diyos at hindi ninyo anya maingat na susundin ang kanyang mga utos, lahat ng sumpa anyang ito ay darating at mararanasan ninyo. Katakot-takot na hirap ang darating sa buhay ng tao kapag ka sinumpa ng ating Panginoon Diyos. At ayaw nating mangyari sa atin yan, kapatid na Vincent. Opo. Subalit, ano kaya ang lalong malaking kasawi ang sasapit dun sa mga patuloy na magmamatigas, ayaw magbago o ayaw makinig sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos? Dito naman sa Kawikaan 29 at 1, inyo pong pakinggan. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia, kapatid na Wally. Pagka ayaw magbago, ibig sabihin ay nagmatigas, ayaw pakinggan at pahalagahan ang mga kagustuhan at mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag ang sabi ng Biblia, hindi po maliligtas. Mapapahamak, kapatid na Vincent, ang Opo. nakalagay sa talata. Ang kapahamakang tinutukoy po dyan ay yung walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya nga sa halip na iwasan po natin, ang gawin nating pinakamabuti, pagtalagahan natin ang pagsunod. Huwag nating panghihinayangan anuman at gaano man ang atin pong pupuhunanin sa gagawin nating pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Ano po ba, kapatid na Vincent, ang sinasabi ng Biblia na damdaming naghahari sa mga lingkod ng Diyos na nakakaunawa sa kahalagahan ng pagsunod sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan natin ang pahayag
ng mga naunang lingkod ng ating Panginoong Diyos sa awit 119 at 14. Nagagalak na sundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ito damdamin ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Opo. Kapatid na walit, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ang sabi ng lingkod ng Diyos, nagagalak-an niya na sundin ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. At kung napansin po ninyo, ang kagalakan sa pagsunod, higit sa pagkagalak na dulot anya ng kayamanan. Kaya bilang tao, maaaring dumarating sa atin ang pagkakataon na nahihirapan tayo, nabibigatan sa dami ng mga tiisin sa buhay na ito, maraming mga suliranin. Subalit dahil sa kagalakang kaloob ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod, nagagawa nating pagtagumpayan ang lahat ng yan. Ano naman ang ipinadarama ng Diyos sa mga lingkod niya, kapatid na Vincent, na nagmamahal sa kanyang kautusan? Basahin po natin ang pahayag muli ng Biblia sa awit 103:17 hanggang 18. Subalit ang habag at mapagkandiling pagmamahal ng Panginoon na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan ay sa kanila na may pagpipitagan at may mapagsambang pagkatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay sa mga anak ng mga anak, sa kanila na nag-iingat sa Kanyang tipan, dumirinig, tumatanggap, umiibig at sumusunod dito. At sa kanila na masigasig na ginugunita ang Kanyang mga utos upang tuparin ang mga yun, itinatatak ang mga yun sa kanilang mga puso. Ipadarama po ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang habag, ang Kanyang mapagkandiling pagmamahal sa mga lingkod niya na gumagalang, nag-iingat, dumirinig at sumusunod sa Kanyang mga kautusan. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunang ito, lalo na nga sa panig ng mga magulang, na alam natin, kapatid na Vincent, na tayo ang unang-unang nakakaranas ng bigat ng pagdadala ng ating buhay sa pagtataguyod natin ng ating sambahayan. Subalit sa tulong ng ating Panginoon Diyos, yung Kanyang mapagkandiling pagmamahal, tayo ang makikinabang nito. Hindi lamang ang mga magulang ang mapapabuti ang buhay, kundi ang ating mga anak. Kapag kataglay natin yung katangiang hinahanap ng ating Panginoon Diyos, na tayo po'y naninindigan sa pagsunod sa Kanyang mga utos, hindi natin pinababayaan ang pagsamba, ang ating Panginoon Diyos ang magpapalakas sa atin at tutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito. Kaya sana po nakatulong itong mga paalaalang ito mula sa Biblia para sa ganon ay maging payapa tayong lahat at makalampas tayo sa mabigat na pinagdaraanan natin sa mundong ito. Bago po tayo pansamantalang magpaalam at matapos ang palatuntunang ito, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin sa atin pong Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Muli mong kinasangkapan ang palatuntunang ito Opo. upang maihayag ang iyong mga salita Amen. sa amin pong mga taga-subaybay. Amen. Kaawaan mo po ang lahat ng inabot ng programang ito. Opo. Maakit pong lubusang sumunod, pahalagahan ang iyong mga aral at turo Opo. na inihahayag mo sa pamamagitan ng namamahala sa tunay na iglesia. Opo. Ang iglesyang pinaglagyan mo po sa amin. Amen. Kahabagan mo rin ang mga sumusubaybay na hindi pa namin kapanampalataya. Opo. Makaunawa rin nawa ng iyong mga kalooban. Opo. Kung loloobin mo'y magkasama-sama po kami sa tunay na mga paglilingkod sa iyo. Amen. O Panginoong Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Ipakipamagitan ng aming panalangin sa Ama. Opo. At Ama, patuloy mong basbasan ang kabuuan ng iyong banal na iglesia. Amen. Sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, patuloy nila kaming maakay sa sakdal na paglilingkod sa iyo. Amen. Uuna po, Ama, ang aming pananalig, pinakinggan mo ang aming panalangin, pinagpala mo po ang aming mga taga-subaybay, at nagpagaling ka rin sa mga may taglay na karamdaman. Amen. Magalang naming hiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
sa mga pagsiling ng pagsuko.